In Kamakop Missions, we are going all in toward one direction. Isa lamang po ang ating direction na pinapatunguhan at all in po tayo dito sa one direction na ito. At ang katanungan na ating kakaharapin ngayong umaga na may kaugnayan sa ating topic ay, what characterizes our one direction? Sa mundo ngayon na puno ng distractions, opportunities, at kung ano-anong boses na nagtutulak sa atin sa iba't ibang direksyon, madalas parang hinahatak tayo kung saan-saan, hindi ba? Araw-araw, hinihila tayo ng hectic na schedule natin. Sa trabaho o pag-aaral, ang daming hinihingi o nire-require sa atin, demanding na nga minsan. Tapos, humihiling din ang pamilya natin ng quality time. At syempre, gusto rin ng puso natin na mabigyan ng panahon ang sarili naman nating pangangailangan. So, ang daming boses na tumatawag sa atin, gawin natin ito, puntahan natin ito, tahakin natin ito. Pero sa gitna ng lahat ng boses na yan, may malinaw na tawag si Jesus sa atin, na huwag bigyan ng mas mataas na prioridad ang magkakakompetensyang daan, kundi unahin ang paglakad sa iisang direksyon lang, ang direksyon niya, the direction of Christ. Kaya po ngayong umaga, ipapaalala sa atin ang salita ng Panginoon na kapag inuna nating lakaran ang direksyon ni Kristo, may magandang mangyayari. Matutuklasan natin na ang direksyon niya ay hindi nakikipagkompetensya sa mga boses na humihila ng ating oras at atensyon. Sa halip, ito ang naglalagay ng mga prioridad ng ating buhay sa tamang ayos, in proper order. Inaayos lang ng Panginoon kung saan ba ang tamang mga prioridad, saan ba nakalagay ang mga prioridad natin. Sa mga talatang ating nabasa, kani-kanina lang, makikita natin na may tatlong katangian ang direksyon ni Kristo. Mga katangiang magtuturo sa atin kung paano lumakad sa tamang direksyon. So yung direksyong sumusunod sa kanyang utos, which is to make disciples. So iisa-isahin po natin ang mga katangiang ito. So yung unang katangian po ng ating one direction na pinapatunguhan ay isang daan papunta sa deeper relationship with Christ. Deeper relationship with Christ. Basahin natin muli ang mga unang talata ng ating text. Ang sabi doon sa verse 18, while walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Immediately, they left their nets and follow Him. So ganito po yung pangyayari dito. Sa isang pangkaraniwang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Sea of Galilee, nakita niya ang magkapatid, sina Simon, na later on tinawag na Pedro, at si Andres. Sa pagkakataong ito, ang magkapatid na ito ay mahigit 1 taon ng mga sumusunod-sunod kay Jesus. So hindi natin yan nalaman, pero according sa pag-aaral, 1 year na since nag-decide si Pedro at si Andres na sumunod kay Jesus. Malaman natin yan doon sa libro ni John. Pero apparently, makikita rito sa text na bumalik sila sa dati nilang trabaho, yung pangingisda. Noon kasi kapag ikaw ay sumunod na sa isang guro, you will kailangan palagi kang kasama niya. Sumusunod-sunod ka na sa kanya. Pero dito, makita natin, bumalik sina Pedro at si Andres sa pangingisda, sa dati nilang trabaho. Hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit sila bumalik sa dati nilang gawain, pero kita natin na
ginawa nila uli ang dati nilang ginagawa. Pero kahit ganon, hindi sila sinukuan ni Jesus. Tinawag pa rin niya ang kanilang pansin. And He said to them, nung makita ni Jesus sila, "Follow me, and I will make you fishers of men." So, probably alam ni Jesus na matagal nang sumusunod sila, pero at some point of time, tumigil sila sa pagsunod sa Kanya. Pero nung makita muli ni Jesus si Pedro at si Andres, ang sabi nila sa Kanya, "Follow me, and I will make you fishers of men." Itong salita po na "follow me", sa original na salita po ito, ang ibig sabihin din nito is yung "come with me" or "be with me". No? So makikita po natin dito na hindi sila pinagalitan ni Jesus kahit na tumigil muna sila sa pagsunod sa Kanya. Sa halip, He lovingly corrected their way. Then binigyan niya sila ng mas malawak at mataas na pananaw, a widened and leveled up perspective tungkol sa kanilang nakasanayang gawain. Take note, ano ang tawag, ang sabi sa kanila, "I will make you fishers of men." Di niya sinabi na, "I will make you my disciples," or "I will make you builders of my church." Ang ginamit ni Jesus dito, "I will make you fishers of men." Siguro po sina Pedro at Juan, nung tumigil sila sa pagsunod kay Jesus, ay dahil nangangailangan sila ng panggasto sa araw-araw nilang pangangailangan, o kaya na-miss lang talaga nila ang kanilang trabaho. Na-miss nila ang pagiging mangingisda. Pero ngayon, nang sila ay tawagin na ng Panginoon upang sumama at sumunod sa Kanya, hindi itinapon o kinontra ni Jesus ang gawain na may kahusayan nilang nagagawa. Yung pangingisda nga. Mangingisda pa rin naman sila, pero this time, hindi na isda ang huhulihin nila, kundi mga lost souls. They would be fishers of men. They would still do what they love and used to do, but this time, it's much better. Much better than fishing fish. This time, fishing lost souls. At dahil naintindihan nila at ninais ng dalawa ang sinabi sa kanila ni Jesus, ang sabi sa verse 20, immediately, they left their nets and followed Him on that day mismo. Now, pansinin po natin ang sinabi ni Jesus kina Simon, Pedro at Andres. Ang sabi po niya, "Follow me." Follow me. Ito po ang direksyon na gusto ni Jesus na patunguhan ng magkapatid. At ito rin ang direksyon na tinanggap nila nung kanilang immediately they left their nets. Ang daang nilalakaran ni Jesus, ang daang kasama siya. Tandaan po natin, mga kapatid, the one direction that Jesus calls us to walk in is all about our relationship with Him. It begins when we shift our focus away from all other directions and set our eyes on Jesus. Nang iniwan ni na Simon and Andres, pati na rin ni na James at John, ang kanilang mga lambat at mga bangka, hindi lang sila basta nagpalit ng trabaho. Nagpalit sila ng direksyon ng buhay. Binago nila kung saan sila tutungo. Bago nila makilala si Jesus, ang takbo ng buhay nila ay umiikot lang sa pangingisda, sa negosyo ng pamilya, at sa sariling kabuhayan. Yun lang ang life nila. Parang fish is life o fishing is life. Pero noong araw na sinundan nila si Jesus,
nagbago ang direksyon ng kanilang buhay. They began a new journey, one far more meaningful than their previous one. They thought what they had ay okay na. Enjoying fishing, nakakahuli kami ng maraming isda at nakakabenta kami ng maraming isda. They thought okay na yon. They're fine. Pero meron pang far more meaningful doon na tinatawag sila ni Jesus. The journey of knowing Jesus, loving Him, and living for Him. Mga kapatid, naitanong mo na ba ito sa iyong sarili? Paano nga ba nagbago ang direksyon ng aking buhay mula nang makilala ko si Jesus? Paano binago ni Jesus ang daang pinatutunguhan mo? Tandaan po natin na ang unang priority ni Jesus sa pagtawag niya sa mga alagad ay hindi agad ang pag-uutas na mangaral sila o gumawa ng mga milagro, kundi bumuo ng matibay na relasyon sa Kanya. Ipinakita ito ni Marcos sa kanyang gospel sa chapter 3 verse 14. Ano po ang sabi doon? And He appointed 12, whom He also named apostles, so that they might be with Him, and He might send them out to preach. Malinaw ang sinasabi, mga kapatid. Bago sila isinugo, tinawag muna ang mga unang alagad para makasama niya, that they might be with Him. And then, yun na yung mga ministry, yun na yung mga gagawin nila. Pero pinakauna sa lahat, makasama si Jesus. Ito ang puso ng unang pagtawag sa atin. We are called to Christ Himself. Sabi nga sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang ating pagiging children of God is a right, not a privilege. Mga kapatid, that is a relationship. At sa John 15:9, sinabi ni Jesus, as the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my love, my disciples. Yan din ay talatang nagsasabi ng isang loving relationship with Him. At sa Mark 12:30 naman, ipinahayag ni Jesus ang greatest commandment. Kung mayroon tayong gugustuhing sundin na kautusan, ito ang pinakauna sa lahat. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Mga kapatid, ito ang dapat maging direksyon ng ating buhay mula nang tinugon natin ang tawag ni Jesus. Ang direksyon ng pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isipan at lakas sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Let us not lose sight of the one direction. Tandaan po natin na higit sa lahat, tayo ay tinawag tungo kay Kristo upang magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Hindi lang, I have a relationship with Christ. He is my Lord and Savior. Gano kalalim iyang my Lord and Savior na si Jesus Christ. That's the one direction we are talking about. Everything else is secondary compared to following and knowing Christ. Pangalawa po, ang ikalawang katangian ng ating iisang direksyon ay ang pagtahak sa direksyong lifelong discipleship with Christ. Lifelong
discipleship with Christ. Mga kapatid, our one direction does not stop at simply knowing Christ. Mayroon pang pagpapatuloy iyon. Tuklasin natin kung ano iyon sa pag-check muli ng ating text sa verse 19. So ito yung sinasabi ko uli na we will swim dito sa verse 19. After calling the disciples, follow me. Jesus adds this, and I will make you fishers of men. I will make you fishers of men. That's a promise and a commitment mula kay Kristo. The promise and commitment is this: when we walk in one direction with Jesus, He will transform us. When we walk in one direction with Jesus, babaguhin niya tayo. Following Jesus is not only a call to relationship, but also to change. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao, ang sabi ng Panginoong Jesus. Think about this, mga kapatid. Noong panahon ni Jesus, ang pangingisda ay itinuturing na isang simpleng hanap buhay. Iyon ay hindi marangal, kundi isang trabahong kadalasang ginagawa ng mga mahihirap at hindi nakapag-aral. Dahil doon, mapapatanong tayo, how could lowly, ordinary, and uneducated fishermen become world-changing apostles? Diba? Kung sila ay simple lang, uneducated, hindi nakapag-aral sa universidad, paano nila nahikayat ang maraming tao, even yung mga matataas, mararangal na tao, to become followers of Christ? Mula sa sinabi ni Jesus sa verse 19, makakakuha na po tayo ng sagot. What is the answer? It is because Jesus made them. When the disciples responded to Jesus' call, "Follow me," Jesus began discipling them, making them agents of life transformation. Pero bago muna sila maging instrumento ng pagbabago, bago muna sila magbago ng ibang tao, ipinaranas muna ni Jesus sa kanila ang tunay na life transformation. Di ba nga ang sabi nila, we cannot give what we do not have. We cannot teach others what we have not learned first. So, in discipleship, mga kapatid, transformation is not optional. Saka na lang, it is intentional. That's the very first thing na igogol natin sa discipleship, to be transformed. Jesus did not just call the disciples, He also shaped them. He molded them. He changed them. Kaya po si Jesus ang ultimate at chief disciple maker ng lahat ng mga mananampalataya. Tayo po ay nagdi-disciple dahil tayo ay dinisciple ng Panginoong Jesus. Even if I say that I have my people that I am discipling, I am not really the chief or ultimate discipler of them. Si Jesus ang ultimate and chief disciple maker nating mga mananampalataya. Mga kapatid, this is what true discipleship is all about. Madalas, hindi ba, kapag naririnig natin ang salitang discipleship, naisip agad natin na ito ay isang programa. O may programa tayo sa simbahan, discipleship. Gaya nga ng discipleship training, seminar, Bible study, o isang series ng lessons. Dadaan tayo ng 4 series of lessons para sa inyong discipleship.
Marahil inaakala pa nga natin na kapag ginagawa natin ang mga lessons, sinasagutan natin ang mga booklet, dumadaan na tayo sa discipleship. Pero mga kapatid, there is more to discipleship than just going through a set of materials. True discipleship is following Jesus and letting Him change our lives. If we are not really following Jesus and there is no changes na nangyayari sa puso natin, kahit we are undergoing discipleship training, there is no true discipleship that is taking place sa atin. Ang tunay na discipleship ay hindi lang yung maka-attend ng isang discipleship seminar o masagutan ang isang discipleship booklet. Discipleship is more of a life application than mere completion. Hindi iyon isang certificate of completion. This prove that I am a disciple of Christ. It is more of a life application than mere graduation. Nagsisimula talaga ang tunay na discipleship kapag in-apply na sa buhay ang mga napag-aralan sa isang discipleship training o materials. Kapag sinimulan ng lumakad sa direksyon ni Jesus at hinayaan ng baguhin ang ating buhay. Pero yes, tama po. Nakakatulong talaga ang mga programa, materials, teachers, mentors sa discipleship. Kailangan natin yon. Ginagamit natin ang mga bagay na yon dahil bahagi sila ng proseso. Pero tandaan po natin, ang layunin ng lahat ng yan ay i-lead tayo sa isang lumalago at lumalalim na relasyon kay Kristo na nagsisilbing daan sa ating tunay na transformation. Yun bang when you have a booklet that you answer as part of your discipleship training, ang tunay na discipleship na nangyayari dun is when you wake up, you spend 30 minutes of your important time and answer it without rushing it and inilalaan mo talaga ang puso at isipan mo at damdamin doon sa sinasagutan. Hindi lang siya masagutan. Kung hindi, you really intend and you really are having a conversation with that discipleship materials that you are answering. Yun ang tunay na discipleship. Dahil si Jesus lang ang tunay na makapagbabago ng buhay ng isang tao. And here's the good news, mga kapatid. Our transformation as disciples of Christ is not an overnight event, but a lifelong process. That's good news for us. Hindi po tayo ipe-pressure o mamadaliin ng Panginoon na mag-mature na kaagad as His disciples hanggat hindi pa tayo dumaraan sa process of change. We will have our own time and pacing of growth and development according to the plan of God. That's why we do not compare. Tignan mo naman yung kapatid mo na yan, lumalago na siya. Ikaw, tagal-tagal mo na, bakit ganyan ka pa? Meron tayong time and pace of growth na pinagdadaanan according to the plan of God. However, even though it is a lifelong process, habang nabubuhay tayo, our transformation is constant. Tuloy-tuloy. It doesn't stop at one point. Mayroong tuloy-tuloy na pagbabagong gagawin ang Panginoon sa ating buhay dahil si Jesus ay palaging in the business of transformation. Nakita natin yung dalawang alagad, si Andres at Pedro. Hindi tumigil si Jesus, tumigil na kayong sa pagsunod sa akin. Okay, sige. That's it. Thank you. Kung hindi sila sinukuan ni Jesus, tinawag pa rin sila. Come with me. Follow me. So Jesus will always do the transformation sa atin.
Kung maalala natin, He is our sanctifier nga, hindi po ba? Yung illustration na ibinigay natin noon. Habang patuloy tayong lumalakad sa isang direksyon kasama si Jesus, unti-unti man, pero siguradong binabago niya tayo habang tayo'y nabubuhay. Kaya nga yun, ganun din ang naranasan ni na Pedro, Andres, Juan at Santiago. Ang mga mangingisda ay naging fishers of men. Ang mga dating takot ay naging matapang. Ang mga mahihina ay naging matatag kay Kristo. Ito ang landas ng ating one direction sa Panginoon. Isang habang buhay, araw-araw, tuloy-tuloy na paglalakbay ng paglago, pagbabago at pag-usad kay Kristo. A lifelong discipleship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Panghuli po, ang ikatlo at panghuling katangian ng ating One Direction ay ang landas ng missional partnership with Christ. Napakaganda po ng point na ito. Missional partnership with Christ, ang ating One Direction. Kapag nagpaplano kang magtayo ng isang business, pero hindi mo kaya na i-shoulder mag-isa ang buong kapital, anong kakailanganin mo? Uutang, siguro. Pero yung iba, hahanap ng isang business partner. Tama? Pero hindi lang basta business partner. Sisiguraduhin mong may alam at madiskarte sa negosyo ang kukuning mong kapartner. At higit pa ron, ang dapat mong hanapin ay yung may shared vision and values with you. Napakahirap nang meron kang kapartner pero iba kayo ng vision at values. And also, yung complementary ang skills sa meron ka. Hindi yung nagsasapawan kayo kung hindi nagtutulungan. At higit sa lahat, yung nakapag-build ka na ng open communication and mutual trust sa kanya bilang ka-business partner. At least yun yung general idea when we look for a business partner. Alam niyo ba mga kapatid, na nang tinawag tayo ni Jesus na maging mga tagasunod niya, He also called us to be His mission partner. Tayo ay mga mission partner ni Jesus. Kaya nga ibinigay niya sa atin ang Great Commission. Make disciples of all nations. Iniwan yan sa mga alagad ni Jesus. At may kapartner ang utos na iyon. Isang pangako. Ang pangako ay, surely I am with you to the very end of the age. Sigurado ito, kasama ninyo ako palagi hanggang katapusan ng mundo, ng panahon. Ito po, ang dalawang ito, ang utos na may kapartner na pangako, ang nagsisilbing assurance natin na nang tayo'y maging mga alagad ni Jesus, pumasok din tayo sa isang mission partnership with Him. Kaya naman, ang direksyong tinatahak natin kay Kristo ay isang landas ng missional partnership with Christ our Lord. Missional partnership. And take note of this. To walk in missional partnership with Christ means to live each day with His mission in our hearts, in our desires, at home, at work, and in the world. Saan man tayo tumungo, saan man tayo mapadpad, saan man tayo maparoon, nasa isip natin at nasa puso natin itong mission partnership natin kay Christ. Iyon ang palaging ating iniisip.
ako makakabahagi dito sa aking kapartner sa pagmimisyon, making disciples of Him. Sa ating text, when Jesus called His disciples, He didn't just say, "Follow me and I will transform you." And then that's the end. Just wait for me and I will come. Hindi ganoon ang instruction, ang sinabi ng Panginoong Hesus. Jesus was clear about what He was calling them to become. He would make them, what? Fishers of men. Follow me, and I will make you fishers of men. Iyon ang misyon ng lahat ng mga tagasunod ni Kristo. To fish for lost souls and make them disciples of Christ. Now, dito sa tinawag na ito ng Panginoong Hesus sa mga alagad at yung sa Matthew 28, ang tanong ay, nakinig ba ang mga unang alagad ni Hesus sa tawag na maging kanyang mission partner? The answer is yes. The disciples obeyed. In the book of Acts, we see them boldly preaching, widely healing, planting churches, turning the world upside down, and making disciples despite the oppression, despite persecutions. As they follow and commit to Christ, the gospel spread from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the ends of the earth, until it finally reached us here in the Philippines. It did not just stay sa Jerusalem, o hanggang Judea lang, o hanggang Samaria lang. Umabot hanggang dito sa atin sa Pilipinas. Kaya tayo ngayon ay mga mananampalataya ni Kristo. Mga kapatid, ipinapaalala nito sa atin that discipleship is never just about Jesus and me. Kaming dalawa lang, Jesus and me. It is always about Jesus and we. Joining Jesus in calling others to walk in the same one direction with Him. Hindi tayo kontento lang na, okay, disciple na ako ng Panginoong Hesus, and I will be faithful until the end. Ang mindset natin ay, mayroon pang iba na dapat maging disciple din ni Christ. Kaya itutuloy ko ang pagtawag sa kanila to walk in the same one direction na nilalakaran ko ngayon kasama si Jesus. So doing missions and making disciples is always Jesus and we. Let's always remember, mga kapatid, that God's mission, even from the very beginning, has always been to redeem people from every nation. Sa John 3:16-17 nga, it declares, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Pero sa 17, hindi ito masyadong napapansin. "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." This is the mission of Christ na sinasamahan natin siya ngayon sa direction na ito. Dito tayo kapartner ni Jesus. Kaya nga po, here we are, mga kapatid. Loved by God and called into the same mission. Hindi aksidente na tayo ay nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, opisina, kumpanya o organisasyon. Hindi aksidente na tayo ay nag-aaral sa iba't ibang paaralan at naninirahan sa iba't ibang komunidad o barangay. Lahat yan, ABCC, ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya po, kapatid, God has strategically placed you, each one of us, where you are right now, so that those around you
will see Jesus in your life and will come to know Him better through you. Isn't this something to celebrate for, mga kapatid? Isn't this something that can motivate us to continue in this missional partnership with the Lord Jesus Christ? Dahil ganun ang missional partnership na mayroon tayo sa Panginoong Jesus. Everyday commission, everyday doing the Great Commission. So dito na muna po nagtatapos ang ating mensahe para sa umagang ito, mga kapatid. Nawa ay naging malinaw na sa atin kung ano ba ang direksyon na ating pinapatunguhan sa ating one direction. Tandaan po natin, ito ay daan tungo sa deeper relationship with Christ. Ito rin ay isang paglalakbay sa isang lifelong discipleship with Christ, growing and being transformed in and by Christ. At pangatlo, ito ay isang landas na tumatahak sa ating missional partnership with Christ. So bilang challenge sa ating lahat, gusto ko pong tawagin ang inyong pansin sa tatlong paraan kung paano tayo makakabahagi sa ating mission call of making disciples. Una po, we call others to follow Christ through our lives. When people see Christ in us, they take notice of it. Sometimes hindi lang talaga nila pinapahalata, pero they notice na tayo po ay namumuhay kay Kristo. Pwedeng hindi pa muna nila mapaniwalaan ang ating mensahe, pero hindi nila pwedeng itanggi o kontrahin ang pagbabagong ginagawa ni Jesus sa ating buhay dahil mapapansin din nila iyon. Remember, a transformed life is a powerful testimony. When they begin to ask question, that's your cue. This is how the Lord Jesus Christ transformed me. Pangalawa, we call others to follow Christ through our words, sa ating pananalita. Ang sabi po sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So we call people to follow Christ by sharing our faith. Marinig nila ang ating pananampalataya kay Jesus. Paano nila malalaman na binago na nga tayo ni Jesus kung hindi rin natin isa-share sa kanila kung paano nangyari yon? How will they believe if they do not hear? Sabi nga sa Romans 10:13-15. Then pangatlo, we call others to follow Christ through our actions. By praying for the lost, by giving to missions, by going ourselves kung tinawag tayo ng Panginoon, and by sending others. Sa iba't ibang paraan at gawa, makakabahagi po tayo sa misyon ng ating Panginoong Jesus. So as we end, huwag po natin kalilimutan ito, mga kapatid. Sa ating one direction, naroroon din ang ating one desire. Ang ating desire is to be with Christ, doing missions until the end of time. God bless us all. Papuri po para sa ating Panginoon at tagapagligtas.